Shoutout and thank you sa ating mga YouTube channel members Juliet, Mildred, Julian, Maya, Michael, Rosel, Vel, Belen, Melinda, Rodora, Mango Pie, Alejandra, Vel, Jane, and Eddie. At shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluap, Emily, Melinda, and Grizel. Thank you! Sa mga gusto mag-avail ng private or personal reading ko, dumiretso po kayo sa aking FB page kung balak nyo mag-book or mag-inquire. Thank you. Hello, Gemini. So, ito yung reading mo for September 12 to 18 or kung kailan mo man mapanood to, Gemini, kasi timeless reading din naman ito. Maraming salamat sa pag-drop by para manood ng aking reading. Tignan na natin ano ba itong mga dapat mong malaman ngayong September 12 to 18. Yung mga possibilities o yung mga maganap. Nain na natin yung yung mga kajawaan, pag-ibig. Ano ang latest chika? Uy, stress. Mukhang may stress sa family o sa mag-asawa. Meron bang pregnant? Kasi mukhang merong buntis dito. O ikaw ba yan? O asawa mo? Pero mukhang may mga problema sa bahay or sa in-laws. Basta sa bahay, pwedeng may mga nakaka-stress. Yung iba, pwedeng nai-stress kayo ng jowa nyo, partner nyo, o asawa nyo. Kasi meron ditong hindi nagsasabi ng totoo. At magaling umiwas sa confrontation. Pwedeng magaling magpalusot, magaling magsinungaling, mambola, manguto itong person na to. At yung isa, imbierna to the max, stress to the max. Pero syempre, kajawaan mo yan or asawa mo yan, hindi naman pwedeng basta itapo na lang din. So, magdi-deal ka na lang doon sa stress. Parang ganun. Gemini. Pero pwedeng nai-stress ka. Pwedeng itong person mo, siya yung nagpapataas ng BP mo, siya yung nagpapa-stress sa'yo lately. Or merong some kind of problem na maaaring nai-stress kayo pareho dyan sa problema na yan. Sabi ko nga kanina, pwedeng related sa sa family. Kamag-anak mo, kamag-anak niya, in-law, hindi ko alam, pero merong family member na maaaring yun yung nagkukos ng problem or stress. Sa'yo, sa kanya, or ewan ko, sa pareho sa inyo. Kung buntis ka, naku, bawal pa naman may stress yung mga buntis. Take note. Okay? Kasi parang may buntis energy dyan. Mahirap pa namang ma-stress yan. Lalo na kung dun sa mga umpisa pa lang. Kasi baka mamaya, yun. Ma-stress alam mo na. Hindi bawal sa baby. Ma-stress. Sa mag-ina actually. Sa mother and baby. So, may Gemini energy dito. Lumitaw yung card mo, Gemini. Hindi pwedeng ikaw yan. Or may another Gemini pa rito. Meron ding water sign energy. So, energy ng water sign at saka isang Gemini na kapareho mo. Frustration, disappointment, yung napipick up ko kasi meron kang
Meron kang 5 of Cups. Bukod dun sa stress na nararanasan mo sa love life mo or sa inyong mag-partner, mag-asawa, pwedeng meron ding disappointment. Meron ditong parang hindi siya makaget over dun sa nangyari. Pwedeng hinayang na hinayang o talagang masamang-masama yung loob niya. Sobra talaga yung emotions niya. Mostly disappointment or regret. Yan. More on disappointment or regret pala. Okay, mukhang meron yung iba ditong parang nag-aalangan ba kayo? Meron kayong bagay na nag-aalangan yata kayong gawin. Pero kailangan mong mag-make ng choice kasi the Lovers is about decision that involves a relationship, yan, pwedeng romantic relationship yan. A decision to make or a choice to make na kailangan mo whether you like it or not gawin yan, mamili or mag-decide. And pwedeng mayroong involved na mahal sa buhay, pwedeng jowa mo, asawa mo, basta pwedeng may involved na loved one. Gagawin mo ba? Hindi. Will you or won't you? Yun Yun yung parang parang nagpapagulo ng isip mo. Kaya may confusion dito. Pwedeng may lost opportunity dito sa 5 Cups at pwedeng yun yung pinaghihinayangan mo. Or meron bang something dito na alam mo na hindi na babalik pero hanggang ngayon heartbroken ka pa rin doon. Hirap, alam mo yun, parang andun pa rin yung disappointment sa'yo na pwedeng nanghihinayang ka rin or na-disappoint ka ng sobra. Na pwedeng too hard to let go. Ayan, too hard to let go o too much nakakapanghinayang na napakawalan mo yun or i-let go. Pero you know what, sinasabi ni Knight of Cups mo is mag-focus ka dito sa present situation, wag sa past. So you need to romanticize the present moment and every chance na meron dito. So nakikita ko, there is some kind of offer or opportunity para sa'yo with the Knight of Cups. Then you don't have to cry over spilled milk. Tapos na yun, spilled milk na yun, natapon na yun, hindi mo siya mababalik. Mas mag-focus ka dito sa present and yung mga paparating sa'yo, Gemini. Siyempre yung present, yun yung pinaka-importante. Possible na merong some kind of offer sa'yo si Knight of Cups, whether romantic offer to o hindi, o baka aalukin ka, or may ibibigay sa'yo, may marireceive ka, basta merong something na darating sa'yo, i-offer sa'yo. Maaaring sa ngayon, yung iba parang matumal or halos walang change pagdating sa career nyo, sa kabuhayan nyo. Pero huwag ka mag-alala. Slowly but surely, mararating mo rin yung dapat mong marating. Mangyayari rin yung mangyayari. Okay? Tignan pa natin yung mga iba pang paparating sa iyo, Gemini. Wow! Time to go out and have fun. So, pag nakita kasi natin yung grapes sa symbology, ang ibig sabihin nito is something na pinaghirapan mo. So, it's time to harvest the rewards or fruits netong iyong mga pinaghirapan, Gemini. And it's time na ma-enjoy mo yung mga yan. Time to go out and have fun. Yun yung sinasabi rito. Ano man yung bagay na yan, deserve mo yan kasi pinaghirapan mo. Mai-enjoy mo yan. Basta meron kang something na ma-enjoy dahil pinaghirapan mo yan. Pinagpaguran mo yan. Pinagtrabahuan mo yan. Family matters talaga, oh, diba? Ano ba to, Gemini?
Huwag naman sana may problema. Pero, litaw ng litaw, merong something na big deal tungkol sa family member or loved one. In-laws mo man yan, or mga kapatid mo, asawa mo, anak mo, basta family, oh. So, pay attention ka dyan 2 beses. Someone new is entering your life. Uy, mukhang may bagong kakilala, Gemini. Someone new. Pwedeng tao, pwedeng hindi. Basta merong something, may something na papasok, bagong papasok sa buhay mo. Tao man ito or hindi, ha? Naniniwala ko, pwedeng hindi rin naman tao yan. Pero, yun yung unang sinasabi. Pwedeng person. Bagong darating sa buhay mo. In need of help, assistance, and guidance. So, may na, yung iba sa inyo, maaaring kayo to, no? Hindi ko masasabi, hindi naman po ako psychic. Pag sinabing in need, may kamay, pwedeng may nangangailangan ng tulong, whether ikaw man yan, ikaw man itong nangangailangan ng tulong, o merong tao sa sitwasyon mo na nangangailangan ng tulong, guidance, ayan o. Help, assistance, and guidance yung kailangan nitong tao na to. Hindi naman always about material, hindi naman always about pera. No? Pero, this person needs help. Whether ikaw yan or a loved one, a family member. Kasi parang may family family strong energy. Advice pala. Okay. Okay. Maaaring advice yung tinutukoy kasi lumitaw yung owl. Baka merong person sa buhay mo ngayon, malapit sa'yo, pwedeng kadugo mo, asawa mo or anak mo, nangangailangan ng guidance, advice, gabayan. Gabayan. O, baka yun. Pwedeng na wala sa hulog, nawawala sa tamang landas. Ayan. Chain of events that will affect you. Okay. So, mukhang merong mga dito ha, sunod-sunod, pwedeng domino effect ito or mga circumstances, pangyayari na pwedeng magkaka-relate sa isa't isa. Sunod-sunod yan, chain, kabit-kabit yan eh. Ako, sana hindi naman pangit ito, pero hindi ko yan masasabi, Gemini. Okay, Gemini, so ito yung mga na-pick up kong energy for September 12 to 18 or kung kailan mo man ito mapanood. Sana makatulong sa'yo itong reading. Take care, babush, God bless.